Hindi ko po makalimutan ito. Meron pong isang negosyante ang nagbigay ng testimonya ng kwentong ito. Habang daw po itong businessman, nagmamaneho siya sa expressway. May nakita po siya kalayuan, isa pong sasakyan nakahinto. At naramdaman po niya sa kanyang loob, parang binubulungan daw siya ng Diyos. Huminto ka, lapitan mo yung kotseng yun, kumustahin mo yung nakasakay. Ito pong businessman, siyempre, meron siyang trabaho, meron po siyang meeting, nagmamadali siya, umaayaw siya. Pero paulit-ulit pa rin po talagang kinakain ang kanyang konsensya. Hanggang pumayag siya, huminto daw yung negosyante dun sa likuran ng kotse. At paglapit po niya doon sa sasakyan, alam niyo nakita niya, dalawang maliit na bata nandoon po sa backseat. At yung nandun sa manibela, isa pong babae, yung nanay, tulala, nakatingin lang diretsyo sa daan. At ito pong negosyante, kinatok yung pong window, tinatanong, "Ma'am, okay lang po ba kayo? May problema po ba? Ano po yung maitutulong ko?" Binaba daw po ng babae yung window niya. Tumiiyak siya, humahagulgol. Alam niyo, sabi niya, alam niyo po, gusto ko na magpakamatay. Pinakita niya yung baril nasa hita niya. Sabi niya, pero bago ko iputok yung baril, bago ako mag-suicide, nagdasal muna ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng sign. Kung meron pong isang tao na hihinto, kukumustahin ako, magpapatuloy po ako, lalaban pa rin ako. Sabi ng babae, salamat po, hinintuan niyo ako. Kayo ang sign ng Diyos. Mga kapatid, isang paghinto lang yon, isang pakikinig lang sa Diyos. Merong buhay na naligtas. Kaya, huwag mong mamaliitin ang bulong ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo alam, meron kang natutulungan, meron kang naliligtas na tao. Remember, obedience can change many lives. The grace of God flows when a person becomes obedient to Him. Yan, nung sumunod po si Jonah, narinig po natin. Yung mga tao daw na nakarinig, agad po nagbalik loob sa Diyos. At hindi niyo po ba napansin? Kumalat yung mensahe, yung salita ng Diyos, nakarating sa hari. Hari na yan, ha? Sino pong makakaisip na bumaba daw siya sa trono niya, inalis niyang balabal niya, inalis niya yung magara niyang damit, umupo daw po sa abo, siya'y nagsisi, siya'y nag-ayuno, nagbalik loob sa Diyos. Yun po ang milagro ni Jonah. Yan ang milagro pag sumusunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Kumakalat ang grasya, kumakalat ang bendisyon ng Diyos. Isang tao lang ang sumunod. Sipin nyo, isang buong lungsod, isang buong bansa ang nagbago. Ano pa kaya kung tayong lahat, sabay-sabay tayong sumusunod sa Diyos? Mas marami pang grasya at himala ang ating mararanasan. Amen? Ganito kumikilos ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang napakaraming tao. Ang kailangan lang ng Diyos, isang tao na marunong makinig, marunong sumunod sa Kanya. Amen? Hari nawa, pinagdarasal ko, isa ka sa marunong makinig, marunong sumunod sa Diyos.